guys, samahan niyo ako para i-change natin itong NMAX TechMax Turbo guys na motor. So version 3 to. So tara guys, samahan niyo ako. I-change natin. Mag-change po tayo ng ng NMAX natin na TechMax guys, version 3. So i-change natin, first change oil siya. Almost 500 km po yung tinakbo niya. Ang magiging second change oil nito ay 1,000, tapos ang last ay 1,005. So i-check natin guys yung 500 km ang tinakbo niya, kung ano status nun lang is titignan natin kung may mga ribaba na sumama dun sa filter guys. So i-check din natin yung filter. So yun po, bali ang langis na gagamitin natin guys ay ito, Yamalube. So mag-Yamalube tayo guys. Ang viscosity niya guys 10W40. Okay, 10W40 guys, synthetic, polysynthetic base po siya. Tapos yung pinaka gear oil natin guys ay Yamalube din. To yung gear oil niya. So ito yung gagamitin natin, Yamalube na motorcycle gear oil. Yan po, bali 100 ml siya guys. Bali yung langis natin po na kanina guys ay 1 liter. 1 liter po ito. Tayo ng range guys na 12. Yan, tsaka isang 17 guys para dun sa filter, oil filter. Guys, bali ang tinakbo na po ng motor natin ay almost 500 na guys, 551. Yan yung kilometer niya. So first change oil po ito ang gagawin natin. So yun guys, bali dito natin bubuksan po yun. So ito yung drain plug niya guys para sa oil. Tapos ito naman sa oil filter niya guys. Yan. Bali bubuksan po natin yung drain plug. Bali gamitan lang po natin ng number 12mm na socket range. Pwede rin po dyan box range guys kung wala kayong socket range. Yan, bali pihitin lang po ng pakaliwa. Yan, para mabuksan siya. Yan, tapos kamayin na lang po. Yan, bago patuluin. Yan. So makikita nyo guys, malinaw po yung langis pa natin. Papalitan natin. Pero recommended kasi talaga na kapag nag 500 km ka, kailangan mo talaga change oil para matanggal yung mga foreign object na naiwan sa loob guys. So tignan nyo guys, malinaw pa yung langis natin. Yan. So hindi pa siya madumi guys. Yan. Pero syempre requirement po yan pag bago yung motor na nagamit nyo, kailangan every 500 change oil nyo para matanggal po yung mga ribaba, kasi yung mga ribaba niya sa loob na yan pwede kasi mag-cause ng damage ng makina natin. So kailangan kung may mga ribaba siya may iwan sa loob, i-check natin guys. Yan, so okay na, simple na mag-change oil. So pag nag-change oil din kayo guys, bali ang gagawin nyo yung motor, hanggat maaari, kung wala kayong panghangin guys, kahit na magdamag siguro, huwag nyo gamit, patiningin nyo lang magdamag, kinamagahan, change oil nyo. So pwede po yun. Sa palamigin nyo lang muna yung makina, bali para tumining lang yung langis guys, patiningin nyo yung langis para pwede na siya i-change oil. Yan, so okay na po. So dito naman tayo sa oil filter nya. So 17 lang po ito, buksan nyo. Yan. So ito sisilipin lang naman natin to. Actually ito hindi dapat laging binubuksan ito. Bali ang linis nito po ay nasa 12,000 to 15,000 km po sa odometer mo. So yun po, almost 1 year po yun, yung 12,000 to 15,000 km. Kaya lang natin binuksan ito, gawa ng check lang natin kung may ribaba wala. Yan. So ito yung filter natin. Yan. So yun.
Ayan guys. Pakita natin sa inyo guys kung ano yung ano niya guys. So ayan guys, meron siya ribaba. Ayan, ito nakikita niya. Ayan guys, ribaba oh. Oh. Kaya advisable talaga i-chancel mo siya. Kasi tingnan niyo may ribaba siya. Ayan oh. Oh. Ah, di ba? Eh, nakuha tayong mga ribaba. Ayan po yan oh. Meron siya. Pero hindi naman ganun karami guys. Ano lang, minimal lang. Ayan oh. So yan. Tapos ang next chancel natin ito guys ay ano na, ang kasunod 1,000 na. So linisin natin to guys, tong ano na to, filter. So ayan guys, bali babalik na po natin. Baling kabit po nito guys, nakaganyan lang po. Ayan. Tapos nakapasok ito dito. Ganyan lang. So punasan mo natin yung guys, yung sa cushion niya. Yan. So lagyan natin guys. So nakaganyan lang siya. Yan. Ito na natin ito. Ang paghigpit lang po niyan guys ay huwag yung gano'ng kahigpitan para hindi siya straight. Kasi ali lang po yan. Buksan nyo lang dito para yung langis natin doon ay bumaba po ng gusto guys. Yan, para bumaba ng gusto yung langis. Tapos punasan na rin ito guys. Kapag wala nang natulo na langis guys, so pwede na po ibalik itong tornilyo. Pwede na po ibalik. Bali, tignan yung washer guys baka mamaya mawala yung washer nyo. So ibalik na po yung punasan lang natin. Yan. Balik na po yan kasama yung washer. Balik na ito ninyo guys, higpitan na natin yung labi. Yan. Yan, alalay lang din po ito. Yan, huwag nyo gano'ng kahigpitan para hindi ma-lost thread. Yun lang po. Tapos punasan nyo na. Yan, okay na guys. So lalagyan na lang natin ng langis yan guys. Bali may ginawa tayong budo. So ayan guys, familiar kayo sa ano na yan guys, no? So bali kinat lang natin yan, improvise lang yan guys. Yan, isasalin na po natin yung langis guys. So yan, salin lang guys. Yan, bali 1 liter po yung sinalin natin lahat na langis. Yan, pagtapos na isalin, so kuha ka ng basahan guys, punasan mo muna yung pinakalabi ng lagayan ng dipstick. Yan. Yan. Tsaka yung dipstick mismo punasan din bago ibalik guys. So yun, pagkatapos ilagay yung dipstick, i-check nyo guys kung tama yung level ng langis. Tapos advice ko na lang din po sa inyo guys na kung ano yung ginamit mo langis ngayon, kagaya ko, blue core ang ginamit ko ngayon, Yamalube na blue core. Bali, stick to 1 ka na dun guys, huwag ka na magpapalit-palit para yung engine mo ay hindi magdumi. Kasi karamihan po kasi na papaiba-iba ng langis, doon po nagkakaroon ng dumi yung makina guys. So natapos na po natin i-change oil itong makina ng NMAX. So doon naman tayo sa transmission guys. Bali dito naman tayo sa transmission niya guys. Bali ito kakalasin natin. Gagamitan lang ng number 12 yan na socket or box rings para maluwagan. Yan. Tapos
Pag pinaluwagan guys, pakaliwa, pipihitin nyo ng pakaliwa yan, yung tornilyo na yan, para lumuwag siya. So ganun lang po. Yan, pag lumuwag na guys, pihitin na lang po ng kamay. Tapos kumuha ng pansahod guys ng langis. Yan, bago tanggalin yung tornilyo. So pagkahugot po ng drain plug na yan guys, may washer po yan. So check nyo yung washer, baka mawala po yung washer. Yan, so ito yung washer nya. Pagkatapos patagasin lang po yan hanggang sa maubos yung transmission oil na nandiyan dyan guys. Pagkatapos kalasin lang itong refilling cup na yan. So tanggalin lang po yung takip na yan para madaling bumaba po yung langis at mag-drain. Yan, ganyan lang po ang pagdi-drain ng transmission oil. Pagtapos po punasan yung takip. Yan. Bali check nyo rin po yung o-ring nya, kasi baka mamaya ito po yung o-ring, baka mamaya mawala po, mahulog at hindi nyo mapansin na magiging cause po ng pagtagas yan ng langis. So ayan, hintayin lang po na maubos yung langis. Yan, pag okay na po, punasan na lang yung kabitan ng drain plug. Yan, so hintayin lang po siya. So ganyan po, okay na. So punasan na natin. Yan, para may kabit na natin yung tornilyo. Bali itong tornilyo po niya, meron pong washer yan. So yan, makikita nyo. Oh, ganyan po ang kabit ng washer niyan. Pasok nyo na sa loob bago ilagay yung tornilyo sa drain. Yan, ganyan lang po. So paglalagay guys, pa-clockwise, kakamayin nyo muna. Yan, bago pag okay na, tsaka nyo gamitan ng torque wrench. So ganyan po. Balik clockwise po ang paghigpit nyan guys. Yan, alalay lang po ang paghigpit, baka mamaya ma-lost thread yung kabitan nya. So yan guys, pag okay na, nailagay na natin yung tornilyo. So magsasali na tayo ng langis. So ito yung langis guys na ilalagay natin. Bali 100 ml po yan. Sasali lang natin. So ayan guys, okay na. Naubos na yung langis. Naisali na natin lahat. So ibabalik na po natin yung pinakatakip nya. Yan. Pero bago ibalik, punasan muna po yung pagkakabitan. So double check nyo po itong o-ring, kailangan nando doon, baka mamaya nahulog na yung o-ring, tapos tatagas po yan guys. So ganyan po ang pag-change dito sa transmission. Bali 100 ml po yung inubos natin na langis dyan, at every 3,000 km po pang nagpapalit ng transmission oil. Bali re-reset po natin guys yung pinaka maintenance niya, odometer. So bali accept mo lang yan. So yun guys, paliwanag ko lang sa inyo. Bali dito po kayo magpipindot guys. Yan, so ito yung enter, yung portion na yan. Tapos ito yung arrow up, ito yung arrow down. Then ito naman yung pag ibabalik mo na siya, return. So balik po tayo sa panel guys. Yan, so i-press lang po natin yung enter. Yan, enter lang para lumabas yung yan. So music, then hanapin natin yung setting. Pwedeng scroll up, pwedeng scroll down yan guys. So pumunta ka lang sa setting. Yan. So ito setting, scroll down natin setting yan. Enter lang yung setting. Yan, pagka-enter yung setting, pumunta ka lang sa information reset. Scroll down mo lang siya. Yan, connection information reset yan. Tapos i-scroll down mo ulit, punta ka sa maintenance reset. Yan po. Enter mo yan. Enter lang siya. Yan.
Tapos ito lalabas na yung oil. So enter mo lang po yan. Click mo lang yung enter. Yan. Tapos i-okay mo lang siya. Yan. Para mag zero. So yun po, na-reset na po natin sa oil. Pero itong sa B-belt, hindi natin i-reset yan kasi matagal pa naman. So guys, bali ganun lang. Bali ulitin natin para maano nyo. So ibalik lang dito, balik natin dito. Yan. Balik. Yan. So bumalik tayo guys. Yan. So bali dito mo kukunin. So enter mo lang. Enter. Yan. Tapos scroll down. Ulitin natin para makita nyo. Yan, scroll down. Hanapin nyo setting guys. Setting. Yan. Tapos information reset. Yan. Maintenance reset. Yan. Oil. Di ba na-reset na natin oil kanina guys kaya i-reset natin siya. Press lang, enter mo siya, tapos scroll down, okay. Tapos reset. Para mag zero siya guys. So ganun lang po pag reset nyan. Ngayon pag naka 1,000 na tayo guys or 1.5, pag mabot tayo sa 1.5, ganun ulit yung gagawin natin. I-reset ulit natin ito. Tapos na po natin i-cancel itong Yamaha NMAX na version 3 TechMac Turbo. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.